Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang inyong nag-iisang host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa bawat nating napapanood ng issue ng bayan. So ayan mga ka-action, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo mga ka-action, no, at hindi po ito hindi po ito nakakatuwa. Malungkot po ito po mga ka-action, malungkot po. Ayan po ang ating bida ngayon, oh. Ayan, napanood ko po kasi video niya, ayan. Ayan, si Inday Maharlika. Ayan, si Inday Maharlika. Ayan. Gusto ko lang po i-share natin dito sa ating programa, no, para malaman nyo naman po ang nangyayari. Kasi alam ko naman po ang iba dito sa atin is hindi hindi yata nakasubaybay kay Maharlika, no. Kaya ito po, gusto ko lang po i-share sa inyo, ha. Ayan. So, ito po kasi ang tinalakay niya mga ka-action, no. About nga daw sa PSG na nagpatiwakal, di ba? Nakakalungkot. Hello. It's me. So, ang dahilan daw, ito po, si Maharlika na lang din po ang magkwento mga ka-action, ha, para marinig po natin. And then after niya magkwento, magbigay po tayo ng konting komentaryo at advice. Kasi ito po ay nakakalungkot po talaga, no? Hindi po ito nakakatuwa, nakakalungkot. Kahit sino po sa atin, nakakalungkot ito kung mabalitaan at makikita sa social media. Kaya ito na po, pakinggan na po natin muna. Malungkot ang balita. Sa lahat ng balita ko doon, malungkot at nakakagalit. Pero kailangan yung malaman kasi ikinukubli nila to sa taong bayan. Ang ating informer dito, ang ating puting ahas, nabanggit niya sa akin ay malungkot siya at suklam na suklam siya sa gobyernong ito. So ayon sa ating puting ahas, mga walang respeto, mga feeling hari at reyna, at above the law ang ipinapakita ng puting ahas administration, at dahil ganun po yung ginagawa nila, nagtatapang-tapangan pa sila at siga sila dyan at binabastos nila yung ating mga presidential security group, mga palangga. Hindi lang yun. Ito na, itodo na natin ang balita. Meron tayong kawawang PSG, late night yon, lasing na lasing si Smugs, at sa loob ng Malacanang to, ayaw po nilang ilabas to. Pagbaba ni Lisa, yung kawawang PSG ay nakaidlip, na nakaupo, nakabantay, PSG nakaupong ganyan, napaganon siguro. Tapos biglang, gumanon ka, nakita mo yung impacta, napaganon siya, di ba? Nung nakita niya, mga palangga, ang ginawa nitong impacta at salot sa bayan at Jejemon at mga ngamkam, pinagsisigawan niya ayon sa ating puting ahas kung ano-anong kawalang hiyaan ang pinagsasabi niya. Nagbubulyaw siya kung paano niya bulyawan ang kanyang asawang si Kuting. Pinagsisigawan niya kung ano-ano mga masasamang salita ang lagaling sa bunganga niya habang siya ay lasing na lasing. Siyempre napahiya itong ating PSG sa kapwa niya PSG na para bang tinrato siyang dumi. Na kung tutuusin, ang sumisigaw sa kanya is masahol pa sa bulok. So pag uwi ng PSG palangga sa kanilang probinsya, ay nagpakamatay siya. Sa sobrang kahiyan, sa sobrang pang-aapi ni Lisa. Sabi ko nga, bakit dapat hindi na lang yun ang ginawa niya? Pinahiya na siya, you know what I mean, di ba? Ay, jutang dyan na, sa akin mo gawin yan. Matira ang matibay. So mga kababayan, if you want to share that to the whole world, na dahil sa bunganga ni Lisa at sobrang abuse of power, walang respeto sa ating mga presidential security group na pumoprotekta, even though nakikita ninyo PSG, nakikita niyo yung paglalaklak nila ng mga ipinagbabawal na lahat. Ang paglalapastangan nila sa ating bansa, mga sir, mga ma'am, men and women in uniform. Alam po ninyo ito na alam ko nga, kayo pa. Meron po kayo intelligence report. Trabaho ninyo na protektahan ang presidente at ang kanyang asawang Jejemon, pero kung ganito na po ang ginagawa sa mga hanay ninyo, dapat ipaglaban nyo naman po ang inyong mga sarili. Ipaglaban nyo naman ang inyong mga dignidad. Ipaglaban naman ninyo ang karapatang pantao. Kung hindi nyo kayang ipaglaban ang mga sarili ninyo, sino na lang ang maglalaban sa mga taong walang boses? Nakakaiyak to.
Last week ko pa to gustong-gustong sabihin sa inyo na nakarating sa akin. For sure, di-deny nila yan. Hindi naman nila sasabihin sa inyo na may nagpatiwakal ni. Dahil sinigaw-sigawan ni Lisa Smugs. No wonder. Yung asawa niya, ginombag niya sa loob ng eroplano ni Kuting. Itinago nila pero nalaman pa rin natin. Kung alam ko lang palangga, hindi ako sumuporta sa demonyong ito. PSG, itayo niyo po ang inyong mga dignidad, ang inyong kredibilidad. Tama lang na protektahan ninyo ang first family kung sila ay gumagawa ng matino para sa taong bayan. Lumaki ako sa Pilipinas na nakikita ko kung paano mang-api ang mga taong nasa gobyerno at lagi ko silang nilalabanan. Actually, ang dami na daw po nagre-resign na PSG dahil sa ganitong klasing sistema sa loob na walang pakialam sila sa bunganga ng buwaka ng inaakala mo nabili niya na ang Pilipinas. Dahil sa atin kaya sila nandyan. Pera ng bayan ang ginagastos nila. Nang dahil sa bunganga niyang walang hiya. Bubulyawan niya. Paano naman ang pamilya ng PSG na yon? Ipahiya mo ng ganon, hindi na kayanan. Subukan mo akong sigawan. Kundi mag-uubusan tayo ng dugo. Siguro ito si kawawang PSG. Mahina yung, well, the fact na PSD siya, dapat strong siya eh. Pero iba-iba nga yung tao, hindi natin alam. Para during the time, I don't know. O baka tinakot siya. Baka hindi na siya pinabalik. Eh ano naman ang power nun ng PSG? Kung yung mga kasapi niya mismo ayaw siyang suportahan. Dahil pinoprotektahan din nila yung kanilang trabaho at ang kanilang pamilya. Ang mga PSG, magbuklod kayo. Magbuklod kayo mga sir, mga ma'am. Eh may mga baril kayo ha. Ako nga wala eh. Sa lahat po ng men in uniform, PNP, AFP, PSG, lahat kayo, alam nyo to eh. So itatago nyo lang sa taong bayan na may demonyo tayong gobyerno, ganon. Akala ko ba para tayo sa bayan? Akala ko ba para tayo sa pagbangon? Nang dahil sa bunganga niya, may nagpatiwakal na PSG. At dahil sa pa rin sa bunganga ni Smugs at pakikialam at ng kanyang pamangkin na kumikita dito sa pera ng bayan dahil sa pangingialam sa mga proyekto, ay ipinahiya ang buong Pilipino sa buong mundo. So bulag na lang talaga ang hindi kikilos o nakikinabang. So kayo na mga men in uniform na kayo ay tinitira din, pati inyong mga pension, alam nyo naman yan. Tapos ito yung gobyerno ninyo, itong buwaka ng inang Lisang to, kaliit-liit nito, sarap tirisin, na parang garapata. May nagpakamatay na PSG. Tapos baka nang inan yung lahat dyan sa Congress. Lahat kayo. Kasi walang nagsasalita eh. Nakikita nyo to. Ako nga, nakikita, nalalaman ko dito. Nakakarating nga sa atin. Yung mga mababait kayo, di sorry na lang. Hindi kayo kasali kung may matitirang mabait. Pero may mga kaibigan tayo na nagme-message sa atin. Wala silang bayag eh. Takot sila eh. Takot kayo. Ng mga sir, mga ma'am, kung takot kayo sa Congress, paano na lang ang ordinaryong Pilipino? Hindi manginginig na lang ang laman nila? Dahil kung kayo nasa Congress, People's House, you are the voice of the people, what the heck? Tapos wala kayong bayag, wala kayong boses. Ay, dapat tunawin na lang yung Congress. Tunawin na lang kayong lahat kaya. Nakikita ninyo, deadma lang. So, okay lang kayo kasi nakakabili kayo ng bigas, nakakabigay pa kayo sa mga kabit nyo, nakakapagpatayo kayo ng bahay. So, kahit wala kayong balls, wala kayong pakialam sa bayan ninyo. Pero pagdating ng eleksyon, ginagamit nyo ang mga Pilipino, mahal namin kayo, ibabangon namin kayo, ganito, ganyan, ganon, katulad ng ginawa ni Kuting. Pero pag nakaupo na kayo, wala kayong mga bayag. So kayo ang mga traidor, mga taksil sa bayan. Dapat kayo mawala dyan. Susuot kayo ng mga buwaka ng inang barong-barong na yan. Bibili nyo pa sa mga designers yan. O ang patong dyan, halagang 3,000, ibibenta sa inyo ng 150,000. Pera na naman ng bayan. Yeah, malungkot palangga. Malungkot kasi yung mismo mga taong nasa gobyerno, mga sugapa at mga walang bayag. So yung iba, naintindihan ko, takot kayo. Well, gayahin nyo si Teves, at least may bayag. Ginigipit siya, di ba? So ang dami, ang dami nagme-message sa akin. Sabi ko pa nga kahapon Sabi ko, sir, hanggang kailan tayo nito? Sabi ko, yung bunganga ko araw-araw. Sabi sa akin nila, we're just, wait and see kung anong gagawin ng COA, anong gagawin ng ombudsman, kung ano ang gagawin ng taong bayan. Sabi ko, yung bunganga ko 24/7 na nagnangak-ngak. Bakit? Yung iba, wala pa ring bayag. Yung mga kababayan natin nagsasalta. Pero kayo dyan,
Actually, even mga puting asko, binubolja ko sila eh. Nakikita nyo na yan. Yung iba siguro, iniipon lang nila yung mga ebidensya and everything. We will see. I'm just waiting for you guys. Yung doon sa mga nasa gobyerno. Yung iba walang boses. Gumagawa sila ng tama. These people na gumagawa at pinipilit nilang mag-serve sa taong bayan. Kasi itong ibang kausap ko, hindi naman mga matataas ang pwesto eh. Pero nagtatrabaho sila ng maayos. Oh, by the way, bago ko makalimutan, hindi pa nasisweldohan simula nung na-appoint sila. Di ba naalala ninyo may binoljak tayo sa presidential communications? Dahil hindi sinuweldohan itong mga tao. Pero nasweldohan na dahil sa kabuboljak natin. Pero itong nag-report sa atin, ayaw niya muna pasabi yung department kasi baka pag-initan siya. So, ganun katakot. Sabi ko, ma'am, lulungkot ako, sabi ko. Sabi niya, I know, Maharlika. Pero pag binoljak mo ang department ko, tatanggalin nila ako sigurado. Even na wala akong sweldo, sabi niya, yung tao, pumaasa sa opisina ko. Sabi ko, madam, paano makakasurvive niyan? Sabi niya, kahit papaano, meron naman kami pinagkikita ang pamilya. Ang sa akin na lang, mag-serve sa tao. So, na-admire ako sa ganun. Sabi ko, madam, 1 taon ka na walang sweldo, buboljakin ko na yung mga buwaka ng inang yan. Sabi niya, wag muna. Sabi niya, wag muna. In due time. So, ganun po ang nangyayari sa loob. Hindi sinusweldoan. Hindi ko alam kung ano yung pati sweldo ng tao. Ninanakaw niyo pa mga jindot kayo? Halos lahat ito ng department ha. So, ibinibigay ko, sa totoo lang mga palangga, hindi ito easy ang ginagawa ng lola ninyo. Yeah, I'm tired, pero sabi ko hindi ako pwedeng mapagod. Kasi pag tumigil ako, wala na magsasalita, matutuwa talaga sila. So, inano ko na lang, sabi ko nga bago ako mag-vlog, actually pinipigilan ako ha. Pinipigilan ako dito sa bahay, wag mo na lang kaya i-vlog yan. Sabi sa akin, hindi po, tangin na. Sabi ko, anong walang i-vlog? Sabi ko, kailangan malaman ng taong bayan. Matatakot ako. Ngayon pa ba ako matatakot? Nasasabihin ko na may nagpatiwakal na PSG dahil sa yung Lisa na yan? Dahil sa demonyong pamilya. Ngayon pa ako matatakot? Matakot ba ako sa pamilyang ito? Alam ko, they can kill me. They can do that. They have money, they have power. But do you think tatakot ako sa mga yan? Ano naman kakatakot ko? Natikman ko na naman ng kahit pa paano maayos na buhay. Ba't hindi ko sila papayagan na magwagi yung kanilang panggugurgor? Hindi ako natatakot sa mga to palangga. Kung harap-harapan, hindi sila dapat katakutan. Bakit tayo matatakot? Kung lahat tayo matatakot, katulad yung mga tao dyan sa gobyerno, forever kayong ganito. Kahit na matapos pa, kahit 100 years, 2,000 years pa, kahit paulit saling lahi tayo, kung yan ang mentalidad ng Pilipino, magiging forever tayong slave. Magiging forever tayong sasakupin ng kung sino-sinong mga nasyon. At bawat dugo na nananalaytay sa mga susunod na henerasyon magiging duwag. Sabi nga nila, mas matamis ang mamatay ng lumalaban. Tama ba? Mas matamis ang mamatay ng lumalaban kaysa mamatay ka nang hindi ka lumaban. Siling ni Lola sa amin nung bata, kung diin nag-agay ang imo nga dugo, dira ka, dyan ka. Kung saan umagay is tumulo, parang ganon. Tumagos ang dugo sa lugar na yan, yan ang pagkakailanlan mo, yan ang dugo mo hanggang sa huling hininga. So that's why I'm like this. Diyan tumagas ang dugo ng isang Maharlika. So, hindi nyo ako pwedeng pagbawalan sa aking pagsasalita. Dahil ang traidor taksil, si Bongbong Marcos at ang kanyang buong angkan, pati ang angkan ng kanyang asawang walang hiya. Kaya pagpatuloy natin to palangga hanggang sa mawala ang mga traidor, taksil, mga ngamkam at mga jodik sa pulburon. So yun na po mga ka-action, mga kakamping, no? Narinig na po natin ang malungkot na balita. Hello, it's me. Sa palagay ba natin mga ka-action, mga kakamping, yun po ba talaga ang naging dahilan sa pagbubunganga ni First Lady kaya nagpakamatay ang isang PSG? Hello. Well, para sa akin mga ka-action, mga kakamping, hindi po yun ang tunay na dahilan. Para lang po ito sa akin. Siguro, isa lang yun sa mga dahilan. Bakit? Kasi nga po, kung totoo po
nangyari yan, yung kinikwento ni Maharlika, talagang siyempre sa sobra niyang kahihiyan siguro, na depressed po siya, no? Kaya yun po ang nakakalungkot. Pero sa palagay ko, may mga mabigat po talaga na dahilan kung bakit kinitil niya ang kanyang buhay. Hello, it's me. Kasi hindi naman kaila sa atin ng mga Pilipino na marami nga ang matatapang kapag kaharap mo. Pero pag talikod o pag wala na sila sa camera, may mga bagay din sila na dinaramdam. Hello, it's me. May mga tao na nasa tingin mo ay sila matatag. May mga tao naman na sa tingin mo ay sobrang hina nila kapag may problema na dumarating sa buhay nila. Hello, it's me. Nakakalungkot lang isipin mga ka-aksyon, mga kakamping, kung totoo po ang nangyari na isa sa mga dahilan niyan kung bakit nagpakamatay ang isa nating PSG. Nakakalungkot kasi minsan kasi na sobrang may mga tao kasi na sobrang mapagmataas sa kanilang sarili. Hello, Mapagmataas sila sa kanilang sarili na para sila na ang may hari ng mundo. Totoo po yun na nangyayari sa ating mundo. hello, Na kung makapag-asta sila sa isang tao na parang sa tingin nila mababa lang sa kanila, halos sasapak-sapakin na nila yan kahit sa maraming tao. hello, Yun yung nakakalungkot na may mga official talaga na talagang sobrang mapagmataas sa kanilang sarili pero hindi nila namalayan na sila ay nakakasakit na ng damdamin ng iba. hello, it's me. I-example ko na ang aking sarili, mga ka-aksyon. Nakikita nyo ako dito sa mga videos ko, matapang ako. Matapang ako na magbigay ng katotohanan na reaction. Pero sa likod ng camera, may pinagdadaanan ako dati. Hello, it's me. Ang buong akala nyo ang isang action man ay wala ding pinagdaanan. Marami din po akong pinagdaanan. At minsan nang pumasok sa isipan ko, ang mga bagay na hindi dapat gawin. Hello, it's me. For short, mga ka-action, ako din po ay dumaan sa matinding depression. Oo, totoo po yun. Kasi matapang po ako sa mga bagay-bagay, pero may isang bagay po ako na mahina po ako kapag dumarating yan sa buhay ko. Hello, it's me. For short, mga ka-action, ako po one time na-depress at matagal ako nakapag-move on. Na para bang wala nang solusyon ang problema ko. Hanggang sa kalaunan na parang gusto ko nang umano ng mga bagay na hindi magugustuhan ng family ko at ng maraming tao. Hello, it's me. Pero nung mga panahon na nasa depression ako, bigla kong naisip ang aking mga anak. Hello, it's me. Naisip ko ang aking mga anak na kapag mawala ko at ginawa ko ito, paano na sila? Paano na ang kanilang mga pangarap kapag ako ang mawala? Hello, it's me. Kaya kahit sobrang depressed ko noon, mga ka-action, ang ginawa ko, sila po ang naging inspirasyon ko. At sinabi ko sa sarili ko noon, na nadapa man ako ngayon, alam kong makakabangon ako. At pagbangon ko muli, ipakita ko sa taong nanakit sa akin na ito lang naman ang taong sinayang mo. Hello, it's me. Kasi mga ka-action, kung hahayaan natin na mangibabaw ang depresyon, napakahirap po labanan ang depresyon. Totoo po yan. Hello, Kapag depresyon na ang mangibabaw sa isang isipan ng tao, wala ka nang magagawa. Makakagawa ka talaga ng hindi ikakatuwa ng iyong pamilya at ng nakakarami. hello, it's me. May mga tao kasi na sa sobrang depressed ng akala nila wala nang solusyon ang kanilang problema, kaya ang tanging iniisip nila para mawakasan ang kanilang solusyon, yun nga po, kinikitil na nila ang kanilang buhay. Hello, it's me. Nakakalungkot ang mga ganitong sistema, pero wala po tayong magagawa. Ito po talaga ay nangyayari dito sa ating mundo. Hello, it's me. Kaya advice ko lang po sa inyo, mga ka-action, mga kakamping. Kung may pinagdadaanan man kayo at sobrang depressed nyo, huwag nyong hayaan
na mangibabaw ang depresyon nyo. Huwag nyong hayaan na makagawa kayo ng bagay na hindi ikakatuwa ng buong pamilya nyo at ng maraming Pilipino. Hello. Kasi naniniwala po ako mga ka-aksyon na hanggat buhay may pag-asa at ang bawat problema may solusyon. Hello. It's me. Nakakalungkot dito sa balita ni Maharlika. Totoo po, nalungkot po ako kasi siguro hindi niya na po nakayanan ang kanyang problema. At isa nga po sa mga dahilan, yun siguro, kung totoo yung kinikwento ni Maharlika about sa First Lady, naging ganun, no? So, siguro, hindi naman yung, isa nga po sa mga dahilan, pabalik-balik, ayan, sorry. Ayan, isa yun sa mga dahilan, pero alam ko may mga ibang dahilan po talaga na mabibigat. Although na siguro yung dahilan na yun na about nga sa nangyari doon sa kay First Lady at saka dyan sa na siyempre napahiya yung tao, dangal niya ang napahiya sa buong sa mga kasamahan niya at hindi lang po sa mga kasamahan niya kung hindi sa buong mundo, di ba? Kasi napapanood po yan. Hello. It's me. Kaya muli, ito lang po ang mapayo ko po sa inyo. Huwag na huwag kayong gagawa ng hindi ikakatuwa ng iyong pamilya. Kung may mga problema man kayo, iiyak nyo lang yan. Isigaw nyo. Huwag nyong daanin sa alak. Kasi kapag alak na ang manalaytay sa mga ugat natin at umakyat yan sa isipan natin, hindi mo rin alam ang ginagawa mo. Baka makagawa ka pa ng sobrang problema. Hello. Kaya ang pinakasolusyon dyan, magpakatatag ka, kalimutan mo ang nakaraan. Harapin mo ang kasalukuyan. Hello. So dito na po mga ka-action, mga kakamping, nagtapos ang ating programa. Maraming salamat sa inyong panunood at sa mga taga-subaybay natin Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ay lubos-lubos nagpapasalamat. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Hello. Beautiful.